At binabati ko rin po ang lahat ng mga manonood ng replay nito kapag hindi po sila nakaabot. At sa YouTube channel na kung saan ay ipopost din po namin kaagad. Kung maaari po ay panoorin natin muli. Ngayon nga po ay napakahalaga na mensaheng ito sapagkat di natin alam na mayroong palang spiritual na digmaan. Palaging sinasabi sa atin sa mensahe mula sa ating Reverend Sharon, ang spiritual na digmaan, totoo, meron totoong spiritual na mundo, may mga mundong hindi nakikita, may mga kaaway na dyablo, satanas, na umaaligid-aligid sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong umagang ito, ang titulo ng mensahe ay Spiritual Warfare. Nakasulat po ito sa Ephesians chapter 6 verse 11. Put on the whole armor of God to be able to resist the devil's tricks. Our wrestling is not against flesh and blood, but against ruler and powers, the rulers of this dark world, and the spirits of evils in heaven. Sa Tagalog, isuotin niyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ayan. Sa pamamagitan ng bersikulong ito, nagpapahiwatig dito ng spiritual na digmaan hanggang ngayon ay patuloy pa ring umiiral. Ngayon, nakasuot po ba tayo ng baluti ng ating Diyos Ama? Nakasuot po ba tayo ng baluti ng Diyos? Handa po ba tayo sa pakikipaglaban sa kaaway na dyablo at satanas? Tandaan ng bawat isa sa atin. If we are truly children of God, we are faced with spiritual warfare in our daily lives. Ayan. Kung tayo ang mga tunay na mga anak ng Diyos o mga anak ng Diyos, syempre, haharap tayo sa spiritual na digmaan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. If you say you believe in God and say that you are a child of God and live without feeling spiritual warfare, it is probably problem. Ayan, sinabi sa atin dito, kung sinasabi natin naniniwala tayo sa ating Diyos Ama. Kung sinasabi natin na tayo'y anak ng Diyos, ngunit namumuhay na walang nararamdamang spiritual na digmaan, talagang o sadyang ito ay problema. Spiritual warfare can be said to be an inner war and an outer war. Spiritual inner war is about controlling us by causing us from sin. Ang spiritual na pagdigma sa panloob ay tumutukoy sa pagkontrol sa atin ng kaaway na dyablo satanas dahil sa paggawa natin ng kasalanan. Subalit hindi yun ang itatalakay sa atin ng ating Reverend Sharon. But today, I want to talk about a spiritual external war. Sa umagang ito, naising ibahagi sa atin ng tagapagsalita ang spiritual na digmaan sa panlabas. Efeso chapter 6 verse 11. Put on the armor of God to be able to resist the devil's tricks. Our wrestling is not against flesh and blood, but against ruler and powers, the rulers of this dark world and the spirits of evil in heaven. Ayan. Tandaan natin, makikita natin dito, sinasabi sa atin, suotin natin palagi ang baluti ng ating Diyos Ama upang mapaglabanan natin ang gawa o pakana ng dyablo. As you can see, it tells us to put on the full armor to resist the tricks of the devil. This means that the devils attack us with tricks. Ayan. Ibig sabihin nito, ang kaaway na dyablo satanas ay umaatake sa atin sa magitan na kanilang mga pakana. So, we must wear full armor in order to fight and win. Therefore, it is also means that if you do not wear full armor, you will fail in spiritual warfare. Ayan po.
Suotin natin palagi ang baluti ng ating Diyos Ama. Tayo po ba ay may helmet ng salvation? Tayo po ba ay may sword of the Word of God? Tayo po ba ay may breastplate of righteousness? Tayo po ba ay may shoes of peace? Tayo po ba ay may sinturon ng katotohanan? Kung tayo ay mayroong mga bagay nito, tayo ay lalaban at magtatagumpay mula sa kaaway na dyablo at Satanas. Makakatagal tayo. Hindi lang tayo basta makakatagal, kundi maaari din po tayong manalo. Subalit, kapag tayo sasabak sa digmaan, pupunta tayo na walang kahit na anong dala, ang kaaway na dyablo Satanas, kakainin lang ang bawat isa sa atin. Gagawin nila tayong pagkain. Sa kahuli-hulian, madudulot tayo o may pupunta tayo nila sa impyerno. Dahil sa pagkabigo natin sa spiritual warfare. Ngayong umaga, kung kayo ay inaantok, kung kayo ay inaabala ng kaaway na dyablo Satanas, habang nakikinig kayo sa mensaheng ito, may naiisip kayong ibang mga pangyayari sa buhay natin, tandaan natin, ito yung tinatawag na tricks, pakana ng kaaway na dyablo Satanas. Kaaway na dyablo Satanas, hindi malayo, kundi malapit lang sa atin. In verse 12, it means that our wrestling is not blood and flesh. Ang ating pakikipaglaban ay hindi sa dugo at laman. Meaning that the person who is not the target of our fight, but spiritual devil working behind person. Ibig sabihin, ang mga tao ay hindi natin mga target o hindi natin sila pwedeng labanan. Subalit sa likod nila, may mga kaaway na dyablo, Satanas, na kumokontrol sa kanila. Huwag nating kaputan yung tao. Kaputan natin ang Satanas na kumokontrol sa kanila. And we need to recognize that the person who is attacking us is being used by the devil. Tandaan natin, kailangan nating malaman na ang tao na umaatake sa atin ay hindi sila, kundi sa likod nila may mga kaaway na dyablo at Satanas. However, many Christians don't even know that they should fight spiritually. Ayan po. Yun po yung kakulangan sa ibang mga tumuturo, sa mga tagapagturo. Kung hindi natin ituturo ang spiritual na pakikipagdigmaan, ang mga tupa natin pwedeng kainin ng mga asong gubat. Mapalad ang bawat isa sa atin. Mapalad yung mga tao sumasabay sa FB Live nito sapagkat natuturuan tayo kung paano makipaglaban sa kaaway na dyablo at Satanas. Subalit, kapag nakatagpo natin ang isang pastor na kung saan tagapaglingkuran ng Diyos na hindi tinuturo ito, ito'y malaking dulot na kapahamakan sa kanila. Subalit, kinakailangan natin sila ipanalangin. 1 Peter 5:8-9. Be self-conscious, awake. Your adversary, the devil, roams like the roaring lion and seeks someone to devour. Sa Tagalog, maghihinanda kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Papaliwanag dito, he also speak here, awake. Amen? Sabay-sabay tayo, awake. Ayan, gising, gising. It is said that the devil is looking for people to devour, like a hungry lion. Sinasabi dito, kahit sa mga oras na ito, ang leon ay naghahanap sa atin upang silain. Upang antantukin. Upang papagurin. Wala tayong ginagawa, subalit katawan natin pagod. Tandaan natin. Alisin natin to, i-drive out natin ang kaaway na dyablo Satanas. Nakakaramdam tayo ng antok. Nakakaramdam tayo ng pagod. Drive out. Resist. Labanan ang kaaway na dyablo Satanas. Sa ganung pangyayari, lalayuan niya tayo. And in verse 9, he tells us to resist
the devil. Here is the command to resist the devil. Spiritual law. Siyempre, kung may gagawin ka, may bunga. Di ba po? Kung magre-resist ka, kung lalaban ka, may bunga. Anong bunga? Lalayuan ka ng kaaway na dyablo at Satanas. Subalit, kung ikaw ay nagpapalapa, nagpapakain, papaano ka lalayuan kung hindi mo ito i-resist o lalabanan? Remember, in this way, we are actually living in a spiritual battlefield. Sa katotohanan, namumuhay tayo araw-araw sa spiritual na digmaan. Therefore, it means to fight against the devil. Inutusan tayo ng ating Panginoon na labanan ang kaaway na dyablo at Satanas. Tandaan pa natin, those who do not fight against the devil are probably already dead. You are spiritually asleep. And if you attack at any time, you can get into the hands of the devil or you can be dead. Tandaan natin, alam na natin na tayo'y nilalabanan ng kaaway na dyablo Satanas. Subalit hindi tayo lumalaban pabalik, tandaan natin, pagaya na rin tayo o parang patay na rin tayo. Tandaan din natin, tayo ay matatawag ang ating spiritu bilang natutulog. Kapag inatake ka sa kahit anong oras, ikaw ay mapapasakamay ng demonyo at maaari kang mamatay. Spiritual world, hindi biro. Spiritual na digmaan, hindi biro. Ano man ang ginagawa natin dito sa lupa, tandaan natin, sa mundong hindi nakikita, yun din po nagkakaroon din ng resulta. Kung alam natin ang buhay ng Kristiyano ay laging masaya, hindi po. Kinakailangan din natin ang buhay ng Kristiyano laging handa. Amen? Hindi lagi tayong masaya, kundi lagi ding handa sa kahit anong oras, kahit anong panahon, kahit anong pagsubok, laging handa dapat tayo. Therefore, we must know whether we are fighting the devil every day. Even if you don't want to pray every day, you must fight the devil. Fight fatigue and pray. Amen? Gayunpaman, kung saan kahit na tayo ay nakikipaglaban sa kaaway na dyablo araw-araw, kung hindi natin ninanais sa manalangin araw-araw, kinakailangan natin silang labanan. Labanan natin ang mga pagkapagod sa magitan ng panalangin. Sinong hindi pagod sa araw na ito? Lahat tayo pagod. Lahat tayo may mga kanya-kanyang ginagawa. Lahat tayo gumagalaw. Subalit, kapag hindi natin lalabanan ang pagod natin, talagang mapapasakamay tayo ng kaaway na dyablo Satanas. Yun yung purpose nila. Nakawin yung salita ng Diyos. Sa umagang ito, huwag tayo magpaparaya. You have to fight laziness. Kung tayo'y tinataman, tandaan natin, ito rin po yung tricks, yung pakana ng kaaway na dyablo, Satanas. Saan tayo tinatamad sa gawaing bahay? Hindi lamang po sa gawaing bahay, hindi yung tinutukoy sa mensahe natin sa araw na ito, kundi yung laziness, spiritual laziness. Tamad tayong manalangin? Kahit may oras tayo, hindi tayo nananalangin, spiritual laziness. Ang haba ng oras natin, hindi tayo nanalangin. Kung tutusin, kaya naman natin pumunta dito sa simbahan para manalangin, o kahit hindi na dito, kahit sa bahay nyo, kayang manalangin, subalit hindi natin ginagawa, spiritual laziness. Tandaan natin, kung ganito yung ginagawa natin, mapapasakamay tayo ng kaaway na dyablo, Satanas. Nasaan yung baluti natin kung ganon? Kailangan natin silang i-overcome with pray. Even when you're busy and have difficulty making time, you must pray for our spirit. Kahit wala tayong oras, kahit may trabaho tayo, kahit tayo'y nasa biyahe, kinakailangan nating manalangin.
Yun po yung resist, paglaban sa kaaway na Diablo at Satanas. Ang panalangin hindi kay Reverend Sharon, hindi para sa kanya, para din sa atin. You cook, clean, wash, and care for the flesh every day, but if you do not fight for the spirit, one day you will become the devil's food and die, and you will go to hell. Hindi tayo sa tinatakot ng tagapagsalita sa umagang ito. Para din po sa atin, alam natin kinabukasan walang pangmatrikula, alam natin kinabukasan walang pangsaing, walang pangulam, walang pambayad ng upahan o ano paman. Alam natin, subalit hindi natin alam minsan na tayo pala ay natake ng kaaway na Diablo at Satanas. Tandaan natin, ang pakikipag-away ay pagtatawag ng kaaway na Diablo, Satanas. Ganun din po yung pagreklamo. Mamaya makikita natin. Then, you need to know how the devil's attacks so you can fight. In 1 Peter 5:8, it is said that the devil is looking for someone to devour like a hungry lion. Kahit sa mga oras na ito, pinagmamasdan tayo ng kaaway na Diablo at Satanas. So, let's see how a hungry lion hunts and find food. Lion hunting method. Kaya makikita natin kung paano ang mga gutom na leon ay humahanap ng kanilang makain. First, find the weak. Second, look for the sick. Third, look for young. Fourth, find and attack what has fallen from the crowd. Mamaya papaliwanag ito. Likewise, the devil attacks people in the same way. Ganun din po, inaatake din tayo ng kaaway na Diablo sa ganitong pamamaraan. What is the target of the devil's attack? Ano yung target ng atake ng mga demonyo? First, weak people. Okay. Weak means the untrained person, those who are spiritually full, cannot be attacked. Yung mga mahihinang mga tao, yung mga tao hindi na training para lumaban sa kaaway na Diablo, Satanas, sila yung nagiging pagkain. Paano sinabing hindi handa o hindi train? Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, wala tayong panalangin, wala tayong devotion, untrained person, dun po tayo unang aatakihin. Mararamdaman natin ang iba't ibang klase ng tukso, iba't ibang klase ng problema, iba't ibang klase ng mga tao na kung saan magpapahirap sa bawat isa sa atin. Weak people. Tayo ba ay may hina? Hindi po. Kailangan nating magpalakas para makalaban ang kaaway na Diablo, Satanas. Pero yung mga taong spiritually full cannot be attacked. Kung ang kaaway na Diablo, Satanas ay aatake sa spiritually full, matatalo sila. Kaya una nilang nilalabanan yung mga mahihinang mga tao. But the people who is not trained, they can be attacked from devil. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Mahalaga ang mga Sunday school teacher na nagtuturo sa mga bata para lumaban sa kaaway na Diablo, Satanas. Walang age ang kaaway na Diablo at Satanas. Kaya mapapalad yung mga tao na pumupunta dito para mag-train. Tuturuan sila sa mga Sunday school teacher para lumaban din sa kaaway na Diablo, Satanas. Second, sick people. To be sick is a believer who has fallen into temptation. Falling on a test is a person who complains and complains. Ang mga may sakit na mga tao, ito yung mga mananampalataya na nahuhulog sa tukso. Nahulog sila sa mga pagsubok na kung saan sila ay reklamo ng reklamo. Yun. Inaatake din pala ng kaaway ng mga Diablo, Satanas, yung mga taong reklamo ng reklamo.
A person who complains about the church, about the pastor, about the members, about his pastor. Yung mga taong nagrereklamo sa simbahan. Yung mga taong nagrereklamo sa pastor. Yung mga taong nagrereklamo sa mga kapatiran. At ang mga taong nagrereklamo sa kanilang pastor. Lahat yan, inaatake ng kaaway na dyablo at Satanas. These people are the target of Satan's attack. It means that their spirit is sick. Kung tayo reklamo ng reklamo, nilalabanan natin ang lahat ng mga tao kasama ang ating pastor, tandaan natin ang ating spirito daw ay mayroong sakit. Pangatlo, young. To be young means to be a new believer with faith. In other words, a new believer can be a target of the devil. Therefore, you have to take good care of new members. Ayan. Yung mga bata. Yung mga bata, ibig sabihin, hindi po yung edad, kundi yung mga bagong mananampalataya na may mahina pang pananampalataya. Sa ibang mga salita, ang mga bago nating mga kapatiran o mga bagong kapatiran, sila minsan yung mga target ng kaaway na dyablo at Satanas. Gayunpaman, bilang matatagal ng mananampalataya, tayo mismo kailangan mag-alaga sa mga bagong kapatiran. Alagaan natin sila. Paano natin alagaan? Spiritually. Minsan kinakailangan din tulungan financially or mga pangangailangan nila. Gayunpaman, pinakamalaga sa lahat na hindi sila madapuan ng kaaway na dyablo at Satanas. Fourth, falling from a community, group, mass. Find something weak, sick, or young and drop it from the crowd or group, make you go alone. At this time, the devil knows us a prey and attacks. So community is very important. Church community, church is group of Christian soldier. Ay, ibig sabihin po, yung mga komunidad o yung mga pagsasama-sama, yung mga grupo, kapag ang isa ay lumabas, lumayo sa grupo, mag-iisa, yun yung inaatake ng kaaway na dyablo at Satanas. Halimbawa, isa tayong grupo. Kapag marami tayo, ang kaaway na dyablo Satanas hindi magagapi ang bawat isa sa atin. Anong gagawin ng kaaway na dyablo Satanas? Hihintayin niya na may lumabas. Hintayin niya na may umalis. Pagkatapos doon, kapag ang taong yun nag-iisa na lamang, doon niya yung pagkakataon ng kaaway na dyablo Satanas para sugurin ang taong iyon. Kaya mahalaga ang church group sapagkat tayo lahat ay Christian soldier. Amen? Pangalagaan natin ang bawat isa. Kapag may lumabas ng isa sa atin, gawin natin yung chance, yung best natin para ibalik sila dito. Kagaya na sinabi kanina, so, devil can't attack church without permission of God because of church is house of God. Kaya ang kaaway na dyablo Satanas ay hindi maaring atakihin yung simbahan na walang permiso ng ating Diyos Ama. Sapagkat ang simbahan ay tahanan ng Diyos. But if people become alone, ito na yung sinasabi, it can be target to be attacked from devil. Kagaya po ng isang grupo ng mga ng mga animals. Kapag ang isa halimbawa yung gustong-gustong kainin ng gustong-gustong kainin ng leon, halimbawa yung mga usa, kapag yung usa na ito ay lumabas, yun yung kanyang aatakihin. Yun din po yung mga tupa. What is become alone? I already mentioned against church, against pastor, against member. Ayan. Sinabi niya na sa atin kanina, ano ba yung nag-iisa o lumabas? Sila yung mga taong laban sa simbahan.
laban sa pastor, at laban sa mga kapatiran. It is the same against God. Ibig sabihin, kapag against tayo sa simbahan, against tayo sa pastor, against tayo sa mga kapatiran, parehas din po nito. Against din tayo sa Diyos. Hindi po maganda. Dahil doon atakihin talaga tayo ng kaaway na Diablo, Satanas. It becomes alone. Then, it can be a target from devil like lion to find prey. Sa gayon, mahanap sila ng kaaway na Diablo, Satanas, kakainin sila ng buhay. So, why is this happening? Bakit nga ba ito nangyayari? Genesis 3:14. Sa mga Facebook Live, sabay-sabay tayo magbasa. Sa mga kapatiran natin sa simbahan, God said to the serpent, "Eat the soil while you are alive." Ayan po sa Tagalog. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang, at ang pagkain mo'y alikabok lamang." Napaka meaningful ng versikulong ito. Actually, snakes do not eat soil. Saan ba tayo makakita ng ahas na kumakain ng lupa? Kahit siguro kahit anong hayop hindi nakain ng lupa. Snake live by catching frogs and other creeping things. But God told the snake to eat soil. Subalit sinabi ng Diyos sa ahas na kumain ng alikabok. So, what is soil? Genesis 3:19, God told Adam that you are came from the soil, and you will return to the soil. Therefore, the soil means Adam, that is human. Amen? Ayan po. Ibig sabihin, sinabi sa atin dito, sa Genesis 3:19, sinabi ng Panginoong Yahweh kay Adan na sa kanyang pagpunta ay sa kanya mula sa alabok sa lupa. Kapag siya'y namatay, babalik siya sa alabok. Gayun din po. Ang alabok, ibig sabihin, si Adan. Si Adan na kung saan tao, tayo lahat ay tao, tayo'y parang alikabok. Kakainin ng ahas. Ano yung ahas? Kaaway na Diablo at Satanas. So, what does it mean to eat soil? Eating soil means taking life. Taking life is taking the life of the spirit, which the master of our body. Ang pagkain ng alikabok, ibig sabihin ang pagkuha ng buhay. Ang pagkuha ng buhay ay pagkuha ng espiritu na Panginoon ng ating katawan. After the spirit dies by taking the life of the spirit, the next thing is to attack the body. They attack the body means eating the soil. Pagkatapos ang espiritu ay namatay, sa magitan ng pagkuha ng buhay ng espiritu, ang sunod na atakihin nila ay ang katawan. Atakihin nila ang katawan, ibig sabihin ito'y pagkain sa lupa, which is the body and finally lead into hell. This is devil's work. It is an external spiritual warfare that the devils attack. Yan po, mga kapatid, sa amin sa pananampalataya, kasama sa Facebook Live, sa mga tao na nanonood sa abroad, kapag ang ating katawan ay kinuha sa kahuli-hulian, tutungo tayo sa impyerno. Alam ko lahat tayo dito ay alam yung impyerno. Subalit kung talagang alam natin ang impyerno, kagaya ng sinabi ni Reverend, wala tayong aaksayahing pagkakataon para hindi bitahan ang ating pamilya. Tayo hindi inaatake, subalit ang ating pamilya ay inaatake. Paano o gaano ito nakakahiya sa harapan ng ating Diyos Ama. Dalhin natin sila dito sapagkat totoo may spiritual na digmaan. Ito yung tinatawag na devil's work. Gawa ng kaaway na Diablo at Satanas. Patayin tayo, sirain tayo, dalhin tayo sa impyerno
This is the devil's work. So, what is the devil's attack method? Ano ba yung mga method o mga pag-atake ng kaaway na Diablo, Satanas? We can talk about 5 things. 2 Corinthians 12:10. Therefore, for Christ's sake, I rejoice in the weaknesses, insults, privations, persecutions, and hardships. For I am strong when I am weak. Sa Tagalog, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, mga pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Amen? Hindi natin kaya ito ng ating sarili lamang. Kailangan natin si Kristo pa rin sa buhay natin. Paano tayo magkakaroon ng baluti ng Diyos? Siyempre, Kristo pa din. Amen po. Hindi tayo pwedeng lumaban mag-isa. Matatalo talaga tayo. Spiritual warfare, ang disadvantage natin bilang mga tao, hindi natin nakikita yung mga kaaway. Hindi natin nakikita na sila pala yung maatake na sa atin o hindi. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin si Kristo sa ating buhay. 5 ways of devil's attack. First, weakness, shame, insult, poverty, privation, persecution, through hardship. Ayan po. Ito po yung dito tayo aatakihin ng kaaway na Diablo at Satanas. These are method of the devil's attack. First, what is weak? Una, ano po ba yung mahina? Irregular meals, lack of exercise, overwork, too much hub stress, accidents, and congenital things from forefather can be considered weak. Ayan po. Yung hindi natin pagkain sa tamang oras, kawalan ng pag-ehersisyo, sobrang trabaho, sobrang stress, aksidente o ano pa man, ito ay kinukonsidera bilang may hina. These things are not from the devil. My heart disease started in my early 30 years old. Itong mga bagay na ito ay hindi mula sa kaaway na Diablo at Satanas. Tandaan natin, ang sakit niya sa puso ay nagsimula nung siya ay 30 taong gulang. Because of I had too much stress, however, irregular eating, lack of exercise, overwork, stress, accident, and disorder from forefather, these above are the targets of the devil's attack. Ito pala yung mga bagay na ito, bilang mahina mga tao, dito yung ginagamit ng kaaway ng Diablo Satanas para atakihin din po ang bawat isa sa atin. In other words, the devil attacks when she is worried, afraid, and despaired with illness through physical weakness. Sa ibang mga salita, ang kaaway na Diablo Satanas aatake kapag siya ay nag-aalala, natatakot, at nagkakaroon po ng mga sakit sa magitan ng physical na mga kahinaan. Therefore, when you are afraid, desperate, worried, and anxious due to have physical disease, the devil work together with your disease and make you fall from the crowd, group, or community of church. Dahil sa ikaw ay natatakot, dahil sa ikaw ay nag-aalala, dahil sa ikaw ay balisa, sanhi ng iyong pisikal na mga sakit, dahil sa pag-iisip natin, ang kaaway na Diablo Satanas, doon sila kukuha ng pagkakataon. Dahil dyan, lalayo ka sa komunidad, sa grupo ng simbahan. Stress, tayo'y balisa, parang hindi maayos ang pag-iisip natin. Yun na po yung chance na kaaway ng Diablo Satanas para ikaw ay lumayo sa komunidad o sa grupo ng simbahan. Dahil doon, tayo ay kakainin, sinabi dito,
and it is to become the food of the devil. Therefore, always rejoice. Amen? Pray without lazy. Give thanks in all things. And you must resist the devil in order to win the attack. Ayun pa man, ganun pa man, kapag ganito ginawa natin, magiging pagkain tayo ng kaaway na dyablo, Satanas. Inutos sa ating Panginoon, kailangan tayo maging masaya sa kahit na anong pagkakataon. Diba? Sa Pilipos 4:4, makikita natin doon, always rejoice. Rejoice always, sabi. Kailangan tayong manalangin ng walang o na hindi dinadapuan ng katamaran. Panalangin, ilang beses sinabi, ilang beses ina-emphasize sa atin na kung saan ang panalangin ay sadyang mahalaga sa ating buhay Kristiyano. Napakahalaga. Ano ba yung mas importante sa atin? Siyempre, ang prayer meeting, oras na ng Diyos. Sa 24 hours na ito, siguro 80% dito nasa atin, binigay na sa atin. Ginagawin natin, gusto nating gawin. Magtrabaho, maglinis, kumita, o ano pa man. Subalit, ang gabi, pagpatak ng alas 7 hanggang alas 9 o ibang oras, alam natin, ito na yung oras ng Diyos para na to sa Diyos, hindi na sa atin. Yung po yung sinabi dati ng ating Reverend Sharon, ang panalangin ay oras na ng Diyos. Kung tutusin, wala na tayong karapatan. Saan man tayo naroroon? Ang panalangin po ba ipagluhod lamang? Hindi po. Sabi ni Reverend, ang panalangin kahit na ikaw ay naglalakad, kahit ikaw ay nagtatrabaho, yung espiritu mo na nanalangin, yun po. Kahit may trabaho, wala tayong excuse. Kaya na-emphasize natin dito, kailangan tayong manalangin na walang katamaran. Dinadahilan natin, may trabaho kami, ganyan, pero able naman yung time para sa panalangin, hindi natin ginagawa. Ibig sabihin, yung baluti, hinubad natin. Ibig sabihin yung baluti, hinubad natin, hinayaan natin ang kaaway na dyablo sa talas, umatake sa atin, gaano kahalagang panalangin. Kung nakikita lang sana natin yung spiritual warfare, kung nakikita lamang sana natin ang panalangin ay sandata mula sa kaaway na dyablo sa talas, siguro lagi tayong mananalangin. Through the second insult. The devil's attack, insult is an insult from some proud person. Pangalawa, sa magitan ng pag-iinsulto o ibang mga bagay, ang mga kaaway na dyablo Satanas ay aatake sa atin. Sa magitan ng pag-insulto mula sa ibang matataas o mapagmataas na tao. Through the second insult, in other words, through this insult, it is the devil's means of attack that arouses anger and hot temper through an insult from someone else. Ito yung mga may confidence sa sarili. Yung may mga own righteousness. Ang mga kaaway na dyablo Satanas gagamitin ng ibang mga tao para yung galit natin, yung init ng ulo natin, lumabas sa atin. Kagaya sinabi sa atin ng tagapagsalita, ang kaaway na dyablo Satanas hindi sa malayo, kundi nandito lang din po. Ang magpapagalit sa atin, ang gagamitin ng kaaway na dyablo Satanas, hindi yung hindi ka kilala, kundi kalapit din natin. Kaibigan, pamilya, o anuman, no, malalapit sa atin, yun yung gagamitin ng kaaway na dyablo Satanas para yung galit natin lumabas. Tandaan natin, in this case, you should not deal with that person, but with the devils in the name of Jesus. Because this the devil's external attack through that person. Sinabi sa atin kanina, kung matatandaan natin, huwag nating kaputan ang tao. Bagkus labanan natin yung nasa likod ng tao. Ano? Yung kaaway na dyablo Satanas.
Paano nalabanan? In the name of Jesus. Resist by the powerful name of Jesus. Tandaan natin. Therefore, we must discern spiritually and see the devils working behind a person. Kaya pa man, kinakailangan natin malaman sa spiritual at makita yung mga gawa ng kaaway na Diablo Satanas sa likod ng taong iyon. Not making enemies with that person. And you have to resist and pray with love. Panalangin natin sila ng may pag-ibig. Huwag natin labanan yung tao. Labanan natin yung kaaway na Diablo na gumagamit sa taong iyon. However, people knowingly that the devil spirit that works behind them will do so, but they cannot stand if they are insulted, embarrassed, and or unjust. Subalit, minsan, kapag na-overacting na tayo, nalaman natin na yung taong iyon ay kinokontrol ng kaaway na Diablo Satanas. Dahil nga naman kasi na-insulto tayo, napahiya tayo, lalabanan na natin maging yung tao. Yung taong gumawa sa atin ng mga bagay na ito. Minsan hindi na natin makontrol ang ating sarili. Kaya sinabi ng tagapagsalita, and they complain and resent with their hearts. And the devil's sin is made through the ending hearts, complaining and discontent. Ayan po. Lalabanan na natin yung mga tao. Magre-reklamo na tayo sa kauli-ulian. Ito lahat ng mga bagay na ito, magre-reklamo pa rin. Magre-reklamo, pagtatawag ng kaaway na Diablo at Satanas. Tandaan pa natin, you must know that this is the devil's attack method. Ito yung pamamaraan ng pag-atake ng kaaway na Diablo, Satanas. Kaya kinakailangan tayong maging gising palagi. Kapatid o mga tao malalapit sa atin, magising tayo. Sapagkat ang kaaway na Diablo, Satanas, nandyan lang sa bawat isa. Therefore, when such a thing happen or feel uncomfortable with your feelings or man, pray immediately. Hirap, sa totoo. Sa realidad, kapag nakaramdam ka ng ganito, mahirap manalangin agad. Nauuna minsan, yung reklamo. Kasi si kapatiran na ganito, ganyan. Subalit, ang the best way, ang bilang matured na Kristiyano, pray immediately daw. Manalangin tayo kaagad. Kapag sa puso natin, mayroon dito di komportable. Manalangin daw po tayo agad. Tandaan natin, and drive out from complaints and discontent. You must resist the devil to go out. Then the devil will run away and peace will come to your heart. Naranasan niyo po ba ito? Na may kagalit na kayo, nanalangin kayo, pinalayas ng kaaway ng Diablo Satanas, yung puso niyo naging maginhawa, yun po. Ganun po dapat. Sapagkat, diba, kung iisipin natin, ano naman mapapala natin kung lalabanan natin yung mga tao? Suntukan? Sabunutan? Sampalan? Ganun po ba yung gusto natin? Bilang anak ng Diyos, hindi dapat ganito yung mangyari. Amen po? Aawain mo, raratratin natin ng salita, raratratin natin ng suntok, ng sabunot, ng sampal. Tandaan natin, hindi yan magiging mapayapa sa puso natin. Lalo pa yung liliyab dito. Amen po? Kapag ganun yung nangyari, yung kaaway na Diablo Satanas, mas natutuwa. Dahil dyan may lalabas. Pag may lumabas, may kakainin. Amen? Ayan po, kaya napakahalaga, syempre, panalangin pa din. Pray. Bakit tayo nagagalit? Agad-agad. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa natin nakakontrol yung ating sarili. Remember, therefore, we must not hate those who are the tools of the devil and do not make people separate and do not hate people. Tayo lahat ay magkakapatid kay Kristo Jesus. Don't hate the people.
you have to pray for that person. Yun po, yung mabuting Kristiyano. Matured na Kristiyano na kung saan ay patuloy na nananalangin, ganun po yung gagawin nila. Saan po ay nakita na may ama natin sa pananampalataya, ninuno natin sa pananampalataya, nilabanan yung kapwa-tao nila. Wala tayong makikitang ganun sa Bible. The third, the devil's attack is poverty. Poverty is what must be, but not. Money must be having, but what is missing is poverty. Ayan. Pangatlo, yung kahirapan. Ang mga kahirapan ay hindi dapat nangyayari sa atin, subalit nangyayari sa atin. Tandaan natin, sinabi sa atin ng ating Reverend Sharon, ang kahirapan, hindi po siya kasalanan. There must be material, but what is missing is poverty. Ito, sinabi sa atin, then, why does this need come? When you don't keep God's commandment, don't pay tithing, don't give thanks, don't love or not help your neighbor, the devil makes you difficulty for that reason. Those who plant with tithing and gratitude are not in lacking. Naniniwala po ba kayo? Those who plant with tithing and gratitude are not in lacking. Sabi sa atin, ang kahirapan ay hindi kasalanan. Paano tayo pupunan ng pangangailangan ng Diyos? Sinabi na sa atin dito. Kapag hindi tayo nakapanatili ng kautusan ng Diyos, hindi tayo nagbabayad ng ikapu, hindi tayo nagbibigay ng pasasalamat, hindi natin minamahal o tinutulungan ang ating mga kapwa, ang mga kaaway na Diablo Satanas, sa ganitong rason, papahirapan niya tayo sa salapi. It is not difficult to be the material because of they are not stealing God things. Ang tithes, God things. Ang ikapu, pera ng Diyos, hindi sa atin. Ayun naman, ikapu na naman, ayun na naman. Huwag sana ganito yung tumakbo sa isipan natin. Ayun, ikapu na naman, lagi na lang ikapu. Saan ba napupunta yung ikapu? Mamaya, sasabihin sa atin kung saan mapupunta yung ikapu. But Satan makes the case even more difficulty as poverty. And it is their attack and target because those who steal tithing and offering. Siyempre, papahirapan sila, gagawin silang mahirap. Ito yung pag-atake ng kaaway na Diablo Satanas sa mga taong nagnanakaw ng ikapu at mga handog. Proverbs 11:24. Even if you scatter and give relief, there are things that make you richer. Even if you spare too much, you will only become poor. Sa Kawikaan 11:24, sabay-sabay natin basahin para maintindihan natin. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Tikom ba yung mga kamay natin? Parang ayaw natin, meron tayo, pero ayaw nating tumulong sa mga kapatiran nating naghihirap. Tandaan natin, ang tao mapagbigay ay susi ng pagkayaman. Sapagkat kung ano yung tinanim natin, yun din yung aanihin natin. It is said that even if you give relief, you will become richer. And even if you save too much, you will become poor. Kasi ganito, meron naman siya ganyan-ganyan. Siyempre, tutulungan natin yung wala, hindi tutulungan natin yung meron. Tulungan natin yung malalayo sa atin, huwag natin ganun tutulungan yung malalapit sa atin. Alam natin kapatiran natin naghihirap, meron naman tayo, pero tikom yung ating kamay. Sabi dito, you will become poor.
This is because the principle of sowing and reaping, tithing is seed money. Ang ikapu daw po ay binhi ng pera. When farmers plant seeds, they don't eat seed no matter how poor they are. Yung mga magsasaka, kapag sila'y nagtatanim ng mga binhi, hindi nila kinakain yung mga binhing itinatanim nila. Kahit gaano pa sila kahirap. Because of it, you eat seed, there's no seed to plant in your field. In the same thing, tithing is like a seed. Ang ikapu ay kagaya po ng binhi. Siyempre, pag tinanim natin yan, hindi agad tutubo. Huwag tayo mainip ka agad. Tutubo po yan at ito'y magiging bunga sa bawat isa sa atin. Subalit, pag kinain natin ito, sinabi sa atin, if you eat the seed, you cannot plant it. As if there is land but no seed, so useless. No matter how much God wants to bless you, if you eat the seed, you cannot be blessed. Agree po ba tayo? Ayan po, kung kakainin natin yung binhi, hindi tayo makapagtanim. Ganoon din po, useless o walang halaga yung malaking lupa kapag wala tayong itatanim na binhi. Kahit gaano pa man tayo gusto ng Diyos na pagyamanin tayo, pagpalain tayo, subalit kinain natin ng mga binhi, hindi rin tayo pagpapalain. As I said before, tithing is forbidden and belongs to God, just like the fruit of good and evil in the Garden of Eden. Yung tithes, kagaya siya ng bunga na nagbibigay ng kalaman sa mabuti at masama. Pera nakatukso sa paningin. Agree po ba? Pera nakatukso sa paningin. Pero kung yung bunga nito hindi natin pinakailaman, gayong pinalago natin, iyon po yung yayaman natin. Subalit kinain natin, ang ating 100% natin kinikita, lahat inubos natin, paano tayo ngayon makapagtanim? Ito'y kagaya ng pagkain sa Harden ng Eden. However, if you steal 10% that belongs to God, you eat up all 100%. Kinain na natin yung 100% nating kinikita. So you are cursed and you are a person who gives nothing to God. Then you will become to target of the devil's attack and you will be in need. Mawawalan ka o susumpain ka, atakihin ka pa ng kaaway na Diablo, Satanas. Tandaan natin, don't tell me that I am too much emphasizing about tithe. If I don't teach you, I am ignoring the law of God. And member will not have blessings. Tithe is not giving me, but to God. Hindi tayo nagbibigay ng ikapu para sa ating reverend. Sa Diyos pa din. Amen po. Ang ating tagapagsalita, ang ating pastor, kailanman hindi siya gumamit ng pera sa simbahan sa kanyang personal na kalayawan. Bilang manggagawa ng simbahan, kung saan nalalaman namin kung saan napupunta yung ikapu ng bawat isa sa atin. Nakita naman natin noong nakaraang pandemic, hindi po ba? Almost 90% sa atin nakatanggap ng pagpapala dahil din sa itinanim natin. Amen? Dahil din yan sa tinanim natin. Yung iba nakatanggap ng isa, iba nakatanggap ng 2 beses, iba nakatanggap ng 3 beses. Siyempre, bilang mga gawa ng simbahan, bilang tagadala minsan, nakikita ko po talaga. Mga kapatid namin sa pananampalataya, na kung saan wag nating iisipin ang pera ng simbahan, ang kaban ng Diyos ay ginagastos sa walang halaga. Lahat ng pag-aari ng Diyos ginagamit, syempre, para sa Diyos, para sa kanyang mga anak din.
Ayun po. The fourth demon's attack method is persecution. Hebrew 11:36. Some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison. They were stoned. They were sawed in two. They were put to death by the sword. They went about the sheepskin and goatskin, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in the desert and mountains, and they caves in the hole in the ground. Sa Tagalog, mayroon namang hinamak at hinagupit, at mayroon ding ikinadena at ipinabilanggo. Ang iba naman ay pinagbato, niragari sa dalawa, tinukso at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. The devil attacks people through persecution. But when you are persecuted, you should be happy and thankful. In that case, you can escape from the attack of the devil. Kapag tayo daw po ay inaatake ng kaaway ng Diablo Satanas sa magitan ng persecution, pinagsasalitaan tayo na hindi magaganda, chinichismis tayo, o ano pa man ginagawa natin, you should be happy and thankful. Mahirap, pero kailangan nating gawin. Hindi lang basta dahil sa utos, kundi ito yung itinitubok ng bawat puso natin. Sa ganitong pagkakataon, kapag nagpasalamat tayo, naging masaya tayo, ang kaaway na Diablo Satanas, lalayuan niya tayo. The fifth attack method is hardship. Hardship is the devil's way of attacking, causing anger and frustration with experiencing suffering. Therefore, what God's children should be careful of, especially should not be angry. Sa ganitong pagkakataon, ng mga anak ng Diyos, kinakailangan mag-ingat at huwag agad magagalit. Sinabi sa atin, sapagkat ang galit hindi nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Huwag po tayo magagalit. Efeso 4:26, He told us not to sin where we angry and not have anger until the sun set. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaan lubugan ng araw ang inyong galit. This is because the most common demonic attack method is to be angry and to sin. Such things as touching people's pride, ignoring them, criticizing, and judging from others, and dislike listening to advice, discipline, because they love themselves and pride in showing themselves off. Ayan po. Ibig sabihin, kinakailangan natin pangalagaan ng ating sarili na huwag basta-basta maglalabas ng sama ng loob, sanhi ng ating mga kayabangan din. These are the all targets of the devil and Satan. Ngayon, bilang konklusyon, palapahan natin ang ating Diyos Ama. Ayan, lulatiin natin ang ating Diyos Ama. Ngayon, so, how can you win attack from devil? Paano tayo ngayon mananalo sa pag-atake mula sa kaaway na Diablo at Satanas? Una, because we love God passionately. Mananalo tayo kung iibigin natin ng lubos ang ating Diyos Ama. Paano iibigin? Huwag tayo hihinto sa panalangin. Huwag tayo titigil sa pagsamba. Mahalin natin ang pagsamba, i-meditate natin araw-gabi yung salita ng Diyos at sumunod sa salita ng ating Diyos Ama. Pangalawa, paano tayo mananalo mula sa kaaway ng Diablo Satanas? You must fight against the devil in the name of Jesus Christ and defeat it. Siyempre, mahalaga pa rin dito, bida pa rin dito, yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan po, nakasulat na yan sa mga bersikulo. Pangatlo, paano mananalo sa kaaway ng Diablo Satanas? You must learn God thoroughly through the Bible. Kailangan nyo matutunan ang mga salita ng Diyos sa magitan ng Biblia. Kailangan hindi tayo maging ignorante sa salita ng Diyos. Ayan po. Ika-apat,
Paano mananalo sa kaaway na Diablo Satanas? We must pray passionately. Manalangin pa din. Ayan po, mga kapatiran, sinabi sa atin dito that it said that busy pastor is a bad pastor. Kaya sasabi, busy kasi yung pastor, busy akong bilang pastor, yung po, bad pastor po yun. Mga kapatid namin sa pananampalataya, ngayon, tayo lahat ay, syempre, tinamaan din naman tayo ng pandemic. Subalit ngayon, maluwag na tayo. Pwede makapunta sa simbahan. May oras tayo, may panahon tayo. Kung hindi naman able na makapunta tayo dito, kahit sa bahay natin. Tandaan natin, ang panalangin bilang spiritual na digmaan, ito'y napakahalaga. Kahit gaano pa man to ipadikdikan ng ating Reverend Sharon, ang panalangin sadyang mahalaga po. Minsan nakaramdam tayo ng pagkatamad, nandun na yon. Pero yan po yung sanhi na kaaway na Diablo at Satanas. Bago mag alas 12, matapos ang ating mensahe, subalit, kinakailangan natin talaga manalangin. Sapagkat habang naglilipot ako, minsan nakikita ko yung mga taong hindi na nanalangin. Kinakailangan talaga tayong manalangin. Minsan, pagod tayo, huwag natin i-skip. 30 minutes, 1 hour, yung po ilaan natin yon sa ating Diyos Ama. Ayan po, ngayon, manalangin tayo. Ito po ay mula sa ating Reverend Sharon, ang panalangin ito. Diyos namin makalangit na Ama, ngayon, natutunan namin, na pag-aralan namin kung paano ang kaaway na Diablo Satanas ay aatake. Gusto kong pagpalain mo ang lahat na naririto mula sa kaaway na Diablo Satanas. Gusto ko na maging isa o bawat isa sa amin maging malusog, maging mayaman, at maging mapayapa at makapasok sa langit. Ang mga tao na mayroong karamdaman, pagalingin niyo po sila. Ang mga tao na mayroong kahirapan, pakiusap, pagalingin niyo sila, punan niyo sila. Ama, bigyan niyo po sila ng mga pangailangan nila. Gusto ko ang kapangyarihan ng panalangin ay dumating sa mga taong may kulang sa kapangyarihan ng panalangin. Aming Ama, gisingin mo kami sa aming spiritual na pagkatulog. Tulungan mo kami na papaglabanan namin ang kaaway na Diablo at Satanas. Diyos Ama, pakiusap, ibigay mo sa amin palagi ang kapayapaan, ang proteksyon sa umagitan ng apoy ng banal na Espiritu, sa umagitan ng mga hukbong sandatahan ng mga anghel, upang hindi kami maatake mula sa kaaway na Diablo Satanas at hindi sa amin dumating ang mga aksidente. Diyos Ama, nagpapasalamat ang bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin. Ikaw ang aming tagapag-protect o protector ng bawat isa sa amin. Kayo ang aming Father o tagagawa. Salamat, Panginoong Jesus. Minamahal ka namin. Idinadalangin ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen, Amen, Amen. Palapakan natin ang ating Diyos Ama. Maraming pong salamat sa inyo lahat.